Sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Isinulat ito habang nakabilanggo si Apostol Pablo dahil ipinapahayag niyang si Jesus ang nabuhay na Panginoon. Ang sulat ay para sa isang grupo ng mga tao na hindi pa nakikita ni Pablo ng personal, isang komunidad ng mga Kristiyano na hindi siya ang nagtayo. Ang samahan ng mga Kristiyano sa Kolosas ay sinimulan ni Epafras, isang kamanggagawa ni Pablo at taga doon mismo sa lungsod na iyon. Binisita ni Epafras si Pablo sa bilangguan at binalitaan siya sa sitwasyon ng mga taga-Kolosas. Pero sinabi din ang nararanasan nilang panggigipit mula sa kanilang kultura at paano ito nagtutulak sa kanila para tumalikod kay Jesus. Kaya pinadala ni Pablo ang sulat na ito para hikayatin ang mga taga-Kolosas na gawan ng solusyon ang mga problemang binalita ni Epafras at hamunin silang maging mas tapat kay Jesus. Madaling sundan ang disenyo at daloy ng kaisipan ng sulat. Nakafocus ang panimula kay Jesus bilang ang tinanghal na Mesiyas. Nagpatuloy si Pablo sa pagpapakita na ang kanyang pagdurusa sa bilangguan ay para sa tinanghal na Jesus. Pagkatapos ay tinalakay niya ang mga kahirapang nagtutulak sa mga taga-Kolosas para tumalikod kay Jesus. Pagkatapos nito, pinaliwanag niya ang bagong paraan ng pamumuhay na binuksan para sa kanila nang muling mabuhay si Jesus. Kaya nagbukas ang sulat sa dalawang panalangin. Pinasalamatan muna ni Pablo ang Diyos dahil nalaman niya mula kay Epafras na tapat ang mga taga-Kolosas kay Jesus. Nakikita ang kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa dahil sa pag-asa nila sa bagong nilikha na hinanda ni Jesus. Kaya nagpatuloy siyang ipanalangin na lumago sana sila sa kanilang karunungan at pagkaunawa tungkol kay Jesus. Pagkatapos ay naglagay si Pablo dito ng isang tula para tulungan ang mga taga-Kolosas at tayo na gawin mismo iyon. Ito ang pangunahing bahagi ng Kabanata 1, isang tula tungkol sa ipinako sa krus at itinanghal na Mesiyas. Mayroon itong dalawang magkahanay na stanza at marami itong salita at paglalarawan mula sa mga libro ng Genesis at Exodo, mula sa mga awit at mga kawikaan. Pinapakita sa unang stanza na si Jesus ang tunay na larawan ng Diyos. Kinakatawan niya ang lahat ng katangian at layunin ng Diyos bilang isang tao. Siya ang panganay, isang konsepto sa lumang tipan na tumutukoy sa pagiging hari ni Jesus sa lahat ng mga nilikha. Kabahagi siya sa mismong katangian ng nag-iisa at tunay na Diyos na may likha. At sa tulong niya, nalikha ang lahat ng bagay na totoo, lahat ng kapangyarihan at pamumuno, espiritual at pantao. Kay Jesus na Mesiyas natin makikita ang mismong may likha at hari ng mga nilikha. Kaya sa ikalawang stanza, makikita natin na siya rin ang maghahatid ng isang bagong nilikha. Siya ang ulo ng isang bagong katawan na tumutukoy sa mga tagasunod ni Jesus, ang bagong mga tao kung saan ang kanyang mismong muling pagkabuhay ay pinakaunang modelo. Nasa kanya ang maluwalhating presensya ng Diyos gaya ng sa templo. Kaya dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, pinagkakasundo ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng tao sa mundo, sa mga kapangyarihang espiritual at sa lahat ng nilikha. Nakakamangha ang tula na ito at laging babalikan ito ni Pablo habang pinagpapatuloy ang sulat. Una niyang ipinakita kung paano binago ng katotohanan sa tulang ito ang hirap na nararanasan niya sa bilangguan. Pinaparusahan siya dahil sa pagpapahayag sa mga Griego at Romano na si Jesus ang muling nabuhay na Panginoon at Hari ng lahat. At ang pagdurusa niya, ayon sa kanya, ay hindi tanda ng pagkatalo. Sa katunayan, ito ang paraan niya ng pakikibahagi sa pagdurusa ni Jesus bilang pagpapakita ng pagmamahal. Kaya ang mga paghihirap niya sa katunayan ay nagbibigay ng kasiyahan.
Nakulong siya dahil sa nakakagulat na balita na ang Mesiyas ng Israel ay muling nabuhay at gumagawa ng isang bagong pamilya na binubuo ng magkakaibang lahi at marami pa. Kung paanong ang banal na kalwalhatian ay kay Jesus, ganun din si Jesus ay nasa gitna ng kanyang pamilya sa buong mundo. O gaya ng sinabi ni Pablo, ang Mesiyas ay nasa inyong lahat. Siya ang pag-asa sa kalwalhatian. Tapos, tinalakay ni Pablo ang mga pagpapahirap mula sa kultura na nagtutulak sa mga taga-Kolosas na tumalikod kay Jesus. Hinaharap nila ang kombinasyon ng paniniwala sa maraming Diyos at ang panggigipit para sundin nila ang mga kautusan sa Torah. Lumaki ang lahat ng mga bagong Kristiyanong ito na sumasamba sa iba't ibang mga Diyos ng Griego at Romano na namamahala sa iba't ibang larangan ng buhay ng tao. At marami sa kanila ay idinagdag lang si Jesus bilang isa sa mga Diyos na pwede nilang sambahin. Matindi rin ang pamimilit ng komunidad ng mga Kristiyanong Hudyo sa mga hindi Hudyo na patunayan nila ang kanilang katapatan sa Mesiyas sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan sa Torah. Binanggit niya mismo ang pagkain ayon sa kosher, pagsunod sa mga banal na araw at pagtutuli. Halos kapareho ito sa problemang sinagot niya sa liham sa mga taga-Galasya. Para kay Pablo, maling-mali ang sumuko sa alinman sa mga tuksong ito. Ibig sabihin, hindi nila naintindihan kung sino talaga si Jesus at kung ano ang ginawa niya para sa kanila. Para kay Pablo, dati, natatakot ang mga taga-Kolosas sa mga espiritu at kapangyarihang espiritual. Pero tinalo ni Jesus ang mga ito. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pinalayan niya ang mga taga-Kolosas mula sa anumang pananagutan sa mga ito. Ganon din naman, tinupad ni Jesus para sa atin ang lahat ng mga kautusan ng Torah na walang kakayahang baguhin ang makasariling puso ng tao. Kaya kumpleto ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi ito kailangang dagdagan ng pagsunod sa mga kautusan. Siya ang katotohanan na tinutukoy ng lahat ng mga kautusan ng Torah. Imbis na mga kautusan, hawak ng mga tagasunod ni Jesus ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay na babago sa kanila. Ito ang patuloy niyang tatalakayin. Ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus ay pakikibahagi sa kanyang bagong pagkatao kasi ang buhay nila ngayon ay nakakabit na sa buhay ni Jesus na bumangon mula sa mga patay. At ito ang dahilan kung bakit hinahamon ni Pablo ang mga taga-Kolosas na lagi nilang isipin ang mga bagay na nasa langit, kung saan nakaupo o nagahari ang Mesiyas bilang kanang kamay ng Diyos. Hindi sinasabi dito ni Pablo na balang araw ay aalis tayo sa mundo at pupunta sa langit. Ang ibig niyang sabihin, ang kalangitan ay ang napakagandang lugar kung saan nagahari si Jesus ngayon sa lahat ng nilikha. At mula doon, babalik siya dito isang araw para baguhin ang lahat ng bagay. O gaya ng sinabi ni Pablo, kapag naihayag na ang Mesiyas ang inyong buhay, maihahayag din kayo kasama niya ng may kalwalhatian. Kaya hinamon sila ni Pablo na mamuhay ngayon bilang mga bagong tao kung anong mangyayari sa kanila pagdating ng panahon. Ginamit niya ang imahe ng kanilang lumang pagkatao na may baluktot na pananaw sa seks at marahas na pananalita. Para sa mga Kristiyano, ang pagkatao na iyon ay namatay kasama ni Jesus at napalitan na ng kanyang sarili at bagong pagkatao na ang katangian ay maawain at mapagbigay, mapagpatawad at mapagmahal. Ang bagong pagkataong ito ay higit pa sa pagkakaiba ng lahi at lipunan sa ating mundo o sa mga salita ni Pablo, isang bayan na walang Griego o Hudyo, tuli o hindi tuli, alipin o malaya, pero ang Mesiyas ay lahat at nasa lahat ng mga tao. Pagkatapos ay mas naging praktikal si Pablo at ipinakita niya sa mga taga-Kolosas ang magiging itsura ng bagong pagkatao na ito sa isang Romanong sambahayan noong unang panahon.
Isang diktador na klase ng institusyon kung saan ang ama ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng kanyang asawa at mga anak at alipin. Hindi ganito sa sambahayang Kristiyano. Dito, ang nabuhay na Jesus ang totoong Panginoon. Kaya sa Panginoon, hinahayaan ng asawang babae ang kanyang asawa na maging responsable para sa kanya at ang asawang lalaki ay napapailalim kay Jesus kung minamahal niya ang kanyang asawa at inuuna ang kanyang kapakanan higit sa sarili. Sa tahanang si Jesus ang Panginoon, hindi parang bagay lang ang mga anak, pero inaasahang maging marunong sila at may respeto. At dapat palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak ng may pagtsatsaga at pag-unawa. Dapat igalang ng mga Kristiyanong alipin ang kanilang amo dahil hindi sila ang tunay na amo, kundi si Jesus. At dapat maunawaan ng mga Kristiyanong may mga alipin na hindi nila ari-arian ang mga alipin na ito. Sa halip, sila ay kapwa-miyembro sa katawan ni Jesus na dapat igalang at yakapin ng may pagmamahal. Delikado ang tinatalakay ni Pablo dito. Binabago niya ang pinakamahalagang institusyon ng Roma para umayon kay Jesus na namumuno ng may pagmamahal at nag-aalay ng sarili. Kahit hindi niya diretsong sinisira ang disenyo ng sambahayan, gusto itong baguhin ng tinanghal na Mesiyas at hindi makilala ng mga Romanong nakatira sa Colosas. Makikita mo ito ng malinaw sa pagtatapos ng sulat. Pagkatapos ng isang hiling para ipanalangin siya, inilapat ni Pablo ang mga aral na ito sa mga Kristiyanong alipin at amo. Nalaman natin na si Tikiko ang nagdala at babasa sa sulat na ito sa mga taga-Kolosas. At kasama niya ang isang tao na kilala bilang si Onesimo, dating alipin ni Filemon, isang Kristiyano sa Kolosas. At nalaman natin mula sa isa pang sulat para kay Filemon na tinakasan ni Onesimo ang kanyang amo. Isa itong krimen na dapat parusahan ng pagkabilanggo. Pero hiniling ni Pablo sa buong iglesia na kilalanin si Onesimo bilang isang tapat at minamahal na kapatid sa Panginoon. At sa sulat para kay Filemon, sinabi ni Pablo na dapat tanggapin niya si Onesimo, hindi na bilang alipin, kundi bilang isang kapatid. Ganito tinatapos ang sulat ng may diin. Kaya sa sulat na ito sa mga taga-Kolosas, tinatawag tayo ni Pablo na isipin na walang bahagi ng buhay ng tao ang hindi naaabot ng mapagmahal at mapagpalayang paghahari ng nabuhay na Jesus. Ang ating pagdurusa, ang tukso sa atin na sumuko, ang ating moral na pag-uugali, ang mga sistema ng kapangyarihan sa ating mga tahanan, lahat ng ito ay dapat pag-aralan ulit at baguhin. Inaanyayahan tayong mamuhay sa ngayon na parang dumating na ang bagong nilikha nung nabuhay si Jesus mula sa kamatayan. At yan ang sulat sa mga taga-Kolosas.